Hello, that's thank you for coming here and here to listen. Medyo uncomfortable ako sa spelling. Would you like to share what happened? May kaklase po kasi ako na nag-listen at nagpo-comment ng pisa, natawan ko, and duman ko. So when you say those things, you feel uncomfortable and embarrassed? Opo. Minsan, ayaw ko naman duman sa pag-uwi kapag nandun po siya. Thank you for sharing that with me. What you're experiencing is not your fault, and it's important that you feel safe in school. Alam ko is naman na biro. Hindi yung dapat maging normal kung nakakasakit o nakaka-uncomfort kasi. May batas din na nagpo-protect ka laban sa ganitong behavior tulad ng Safe Spaces Act, which is the RA 1131. Kabagay mo ba? Yes. If you are comfortable, we can talk about ways to address the situation and how the school can support this. Sige. Gusto ko kong makinig. Thank you for trusting me, Tessa. We will work together to help you feel safe. Thank you so much. Naka-call ka ba or napaswitan ka ba habang naglalakad ka sa daan or hiningi ba yung number mo? Ito ang advice ko sa inyo, especially po sa mga kababaihan. Simulan po natin. Tandaan nyo, meron po tayong batas na tinatawag na the Safe Spaces Act. Ang tawag po sa Tagalog din yung Bawal Bastos Law. So ano po ba ito? Republic Act number 11313. So ano po ba ang nakasaad sa batas na ito? Meron pong tinatawag na sexual harassment in public spaces. So sabihin natin, naglalakad tayo sa park, naglalakad tayo pa uwi, nasa highway tayo, tumatawid tayo. Ngayon, naka-call tayo. Alam nyo na ibig sabihin niya, naka-call, di ba? O napaswitan tayo, ang sexy daw natin, and so on and so forth. Or biglang hinihingi yung number natin, o hinihingi yung pangalan natin, pati edad natin. Alam niyo na, yung something that will make us uncomfortable kasi hindi naman natin kilala yung tao. Umuwi lang tayo galing sa trabaho o pumapasok lang tayo papuntang trabaho. Kaya lang nangyari po sa atin yan. Ano po ba ang rights natin o ano po ba ang mangyayari kapag na-experience natin to? Tandaan nyo, meron pong criminal case for this one. Ang tawag po dyan is gender-based streets and public spaces harassment. Kasali po dyan yung tinatawag na wolf whistling. Yun yung sinasabi kong paswitan. Wolf whistling yan, hindi ko kayang gawin. Pero get nyo yung pinapaswitan habang naglalakad tayo kasi sexy daw. Dibigyan yung connotation kapag sexy daw. Okay, ngayon, syempre nakaka-uncomfortable yan. Parang nababastos tayo. Pwede natin dalhin sa barangay ito o sa polisya ito kasi nga may possible criminal case for this one. At syempre, kung ini-stalk na tayo, ibang usapan na yan. Kung yung catcalling, kung yung wolf whistling na tinatawag o yung paghingi ng number, kahit pa paano matotolerate ta o kahit pa paano hindi natin pag-aaksaya ng panahon para pumunta sa pulis. Pero pag stalking na o yung sinusundan na tayo pa uwi, that's a red flag, no? May nakikita ka sa social media recently, biglang may sumusunod sa tao, may sumusunod sa babae na binablog pa yung pagsunod sa babae o doon sa lalaki. Para po sa akin, wag po natin gawin yan kasi criminal case po yan. Papasok na po yan, stalking yan. So sexual harassment po yan in public spaces. We make other people unsafe pag ginagawa po natin yan. Kasi creepy, hindi po alam ng tao kung ano gagawin natin sa kanila kapag ginagawa natin yan. So ngayon, ano mangyayari? Katatakutan ka ng tao and on top of that, baka makasuhan ka pa. Tapos iba naman dyan, magpupost pa sa TikTok, tatanungin, ano ba pangalan nitong tao na to? Ibinidyo pa mga kapatid. Ano ba pangalan nito? Kukunin natin, baka kilala nyo yung IG nito o alam nyo yung Facebook nito. Huwag pong ganun ng galawan. Tandaan po natin, we need to respect each other's boundaries, whether lalaki o babae tayo. Hindi po porket pogi o maganda yung nakita natin, meron na pong license na i-video natin sila o sundan natin sila
sila o bigla natin silang kausapin kahit na gitna na ng gabi. Huwag po tayong ganun kasi nagkaaroon po ng unsafe environment, hindi lang po para sa atin, pero para po dun sa kapwa natin. We make other people unsafe pag ganyan po ang ginagawa natin. Alam nyo po, no, para sa akin, kailangan kasi kung meron tayong mga type, alam nyo na, meron tayong mga nagugustuhang mga babae o lalaki. We need to use proper avenues. Kailangan po itama natin approach natin kung meron tayong taong ina-admire. At kung may tao tayong i-admire, wag po natin silang takutin. So, kailangan we need to approach them properly at wag kayo magiging parang siga dyan o parang pogi dyan na bigla nyo ikakatcall o iwu-wolf whistle. Hindi po ganun ang galawan. Kung matapang talaga kayo, you will approach this woman or this man, ano man siya, okay? O sino man siya. I-approach natin siya in a polite and discreet way, yung hindi siya mafe-feel unsafe. Kasi po mahirap na sa Pilipinas ngayon, marami pong mga krimen na nangyayari sa daan at maraming mga nangyayaring krimen habang naglalakad pa uwi o papunta sa eskwelahan o sa trabaho ang isang tao. Kaya wag na natin ilagay yung sarili natin at yung kapwa natin sa ganyang masamang sitwasyon. Kung type niya talaga yung tao, ilagay natin sa tamang approach natin. Kung hindi natin kayang i-approach, nahihiya tayo, wag tayong mag-catcall, wag tayong mag-wolf whistle just to mask na natatakot tayo. Kung maaari matapang ka, so ngayon papaswitan ng may babae, hindi brad, hindi ganun. Natatakot ka kasi di mo kayang i-one-on-one kausapin yung babae kasi torpe ka. Kaya ngayon, ang kailangan mong gawin, i-work out mo yung self-confidence mo. Hindi yung gagawin mong uncomfortable yung buhay ng ibang tao just so you will feel better as a person, as a man. Wag mong ganun ang galawan. Kasi ang hirap dyan, kapag lumala ang sitwasyon at pag inulit-ulit mo yan, naku, patay tayo dyan. Criminal case po ang ilalaban sa atin. No? So, kailangan po maging wary tayo, maging cautious tayo. We need to know our rights at alam po natin kung saan tayo lulugar sa tama po tayo. Sana po malinaw, wag niyo po ginagawa yung mga masasamang asal na yan.